ng pagkabuhay. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimula ni Sister Faustina Kowalska ang debusyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng banal na misa ay ang ating butihing kura paroko na si Reverendo Padre Ramon C. Atanasio. Magsatayo po ang lahat at makiisa sa pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagbubuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin na lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayan dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tunay na naghahari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdaming isipan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihin, kanilang ihayag ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.
nasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y diniyapin natin. Butihin ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay ang lahat ng ito. Ang nagpamalas bayan, Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na ito. Ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak at ating ipagdiwang. Tihing ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sa ikalawang pagbasa, sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pa bigat ang mga utos ng Diyos. Bagkus, ito ay kagalakan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng Kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nabubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo.
Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ang katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat sa paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon, mga kapatid. Happy Easter. Easter pa po tayo. So ngayon po ay pinagdiriwag natin ang ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At tinatawag din natin itong Divine Mercy Sunday. Linggo ng banal na awa. Well, yun naman talaga yung ginawa ng Diyos sa ating lahat. Kaya ho nangyari yung mga nasaksihan natin itong mga mahal na araw, di ba? Yung pagkakaloob niya ng bugtong anak, ang pagkamatay ni Kristo
sa krus, ito'y isang larawan ng awa ng Diyos. At kaya itinama rin sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay kasi nabanggit na rin dito, no? Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang pagpapatawad ng Diyos ay ibinigay sa mga tao. Well, yung kapatawaran ay natatanggap lang kapag tayo'y lumapit sa sakramento ng confession. Mahalaga po yun. Well, siguro ang natin dito ay wala ngang confessions ng sabay-sabay, ibig sabihin ni maramihan, pero pwede naman lumapit sa mga pare para mag-confess. Lalo na ng mga nakaraang mga mahal na araw. Siguro naman natatandaan nyo, no? Nung wala pang pandemic, nung wala pa si Corona, meron tayong tinatawag na konpisal ng bayan, na kung saan ang lahat o karamihan ay pumupunta rito para mag-confess. 3 araw yun eh. Kaya lang binago talaga ng Corona na ito yung ating mga nakaugalian. Pero sana, kung nakaugalian na nga nating humingi ng tawad, kahit may Corona yan, pwede naman kayong lumapit sa mga pare. So para maramdaman natin talaga yung awa, yung patawad ng Diyos. Kasi ang Diyos ay walang hanggang nagpapatawad sa atin. Kahit anong kasalanan mo, kapatid. Kung hindi ka mapatawad ng tao na nagawan mo ng kasalanan, ang Diyos nagpapatawad sa atin. Yun na nga, yun ba? Kung ang Diyos nagpapatawad ng mga kasalanan, kahit napakabigat na kasalanan, bakit tayo hindi natin magawang magpatawad? Sabihin siguro, hindi naman kayo nakaranas ng kasalanan na, yung mga sakit na naramdaman ko Ay, yung sakit po, kung pag-uusapan, wala pa ho tayo sa kalingkingan ng sakit na dinanas ni Kristo. Ang anak ng Diyos. Kaya yun, sana habang dinadama natin yung pag-ibig, yung awa ng Diyos, especially itong mga araw na ito ng Pasko ng Pagkabuhay, kailangan ma-share natin ito. Let us proclaim, let us share the love and mercy of God na naramdaman natin. Kailangan kasi i-proclaim natin to sa ating kapwa. Bakit? Kasi di ba ang hirap po pag yung nakaraan na yung mahal na araw, nag-Easter na, andyan pa rin galit mo. Parang hindi ka nag-celebrate ng Easter, di ba? Baliwala yung mga nakaraang mga salita, paanyaya ng Diyos. Mahirap matulog. Nakakatulog ba kayo ng mayroong sama ng loob? Siguro ako lang nakakaranas. Ako lang na nasagot Hindi po, ako po nahirapan talaga ako kapag yung may galit ako sa puso tapos hindi ko na i-express sa kapwa. Ang hirap ang hirap matulog. Yung iba nga, inaatake Gusto pa ba nating dumating sa atin yun? Yung atakihin ka sa galit? Ayun na nga, sana po, ito po. Bakit? Bakit gusto ng Diyos itong mangyari sa atin? Siguro narinig natin sa Ebanghelyo, na 3 beses niyang binanggit yung sumainyo ang kapayapaan. Paanong sa atin ang kapayapaan kung hindi tayo nakararanas ng pag-ibig at awa ni Lord? Hindi ka lumalapit sa Kanya para humingi ng tawad. At hindi ka rin makapagpatawad. Hindi mo rin matanggap ang mga taong nagkasala sa iyo. Di ba walang kapayapaan? Kasi kung magpapatawaran lang ang bawat isa, kung maiintindihan lang natin yung bawat isa, tatanggapin natin, kasi wala namang hindi nagkasala Wala po
Kahit yung mga santo na kilala natin, hindi ho sila santo na ipinanganak na santo. Sila'y dumaan din sa mga nararanasan natin. No? Sa bigat ng mga kasalanang nagawa nila, pero nagbalik loob. At pagkatapos na magbalik loob, no, consistently, sumunod sila sa yapak ng Diyos. Sabi kasi ng pagbasa, especially sa second reading, na pagtatagumpayan lang natin ang mundo. Pag sinabing sanlibutan, yung maraming tukso sa sanlibutan Napapagtagumpayan lang natin dahil sa pananampalataya talaga. We cannot survive without faith in God. Do you believe in that? Kasi ang hirap po pag hindi tayo naniwala sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, kailan natin mapagtatagumpayan ang mundo. Pero pag tayo talaga ay nagkaroon talaga ng pagtitiwala sa Diyos, yung total trust in Him. No, na kapag ikaw ay talagang nagbalik loob sa Kanya, tinanggap mo na Siya, magiging maganda yung takbo ng buhay mo, may peace, no, merong, sabihin na natin, katiwasayan ng buhay. Kasi minsan hindi tayo naniniwala ron Ibig sabihin, kulang yung ating trust in God. And we have to trust God. Ewan ko, kasi nga, minsan nga, iba yung pinagtitiwalaan natin kaysa sa Diyos Mas nagtitiwala nga tayo sa ibang bagay kaysa sa Diyos. Mas pinagtitiwalaan pa natin yung kakayanan natin kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Which is sometimes or oftentimes nangyayari talaga. We are human beings. Pero ang sinasabi ni Lord ngayon, kailangan natin makinig at sumunod sa Kanya. Kasi walang hanggan ang awa, pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Maniwala tayo doon. At kapag nangyari na po ito, talagang we can be a Easter people. Matatawag na natin tayo yung mga taong nabubuhay sa Pasko ng pagkabuhay ni Lord. He is truly risen. Siya'y nabuhay na muli para sa atin at binibigyan tayo ng buhay. Binibigyan tayo ng bagong lakas at bagong buhay. So, Happy Easter po sa inyo lahat. Po. Huwag kayong mag-alala, 7 o'clock pa naman ang curfew. Siguro sinasabi nila, tapusin mo na, Father. Maaga pa. Wala pa nga akong 9. Mali pala yung relo. Wala pa po, Yan, ha? So, Happy Easter po sa inyo lahat. Happy Easter po. Sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, Isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagatawang siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangamubuhay at nangamamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos, na lubos ang awa at pag-ibig sa atin, at ang ating tugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami.
Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang pag-aya ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Ang pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Paulo na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay tayong tumawag sa ating amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Hesus. Ang loob mo
huwag mo Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, hayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at dugo ng Panginoon, din tayo sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon, tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen. Oh
Dasalin natin ang Oratio Imperata. Mahabagin at pagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Arabia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you very much po sa inyong lahat. Pasalamatan natin si Lord sa mga biyaya at pagpapala. Salamat sa mga naglingkod, ang choir, ang ating lectors commentators, ang ating sakristan, mga lay ministers po, ang ating service ministers, ang technicians natin, ang worship ministry. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. So every Sunday meron tayong misa, ha? Kasi last time wala tayong misa, no? Parang nire-replay lang natin yung Friday nung may curfew, di ba? O ngayon po meron na, ha? Every 3:45. Dito na lang po tayo. Huwag na tayong magkatedral, no? O mas palagayan loob natin dito, no? Hindi naman. Parehas lang po yun. Mas mahalaga po yung katedral, pero ito po ay, kahit saan naman nandun si Lord, no? So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagpapala ng Diyos. Ama na ay mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus siya ay namatay at ngayon siya ay nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayok in taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Magandang hapon, ingat po.
Salamat. Hello po, sa main gate po ang daan, tapos doon po ang sa may kung sino po yung walang sasakyan, pwede po doon sumakay.